Alam mo ba, na pagkatapos ng digmaan ng mga Titans ay kinuha ni Poseidon ang posisyon sa karagatan, kung saan siya ay namuno, mula sa kanyang palasyo, sa ilalim ng dagat, kasama ang kanyang asawa na si Amphitrite, na diyosa ng karagatan at anak nila Oceanus at Thetis. Mula roon ay, kinontrol niya ang mga agos. Kung minsan naman ay nagpapalabas ng malalaking alon, na sapat para palubugin ang mga barko. At kapag good mode naman ng Diyos na ito ay, pinapanatag niya ang dagat, para matulungan ang mga mandaragat. Ang pag-uugali ni Poseidon ay tulad ng dagat. Minsan, mabagsik, na walang sinisino at minsan, kalmado at payapa. Kilala din ang Diyos na matulungin sa mga mandaragat, ngunit, wag na wag mo lang siyang gagalitan at panigurado ang iyong lupang tinatapakan ay lulubugan ng dagat. Ang buhay sa ilalim ng dagat ay mapayapa, subalit, hindi pero nasisiyahan si Poseidon. Gusto niya ding magkaroon ng kaharian sa kalupaan. At ang napili niyang lugar ay ang lupain ng Attika. Pero may isang problema, dahil nais din itong makuha ni Athena na diyosa ng karunungan. Sa dahilang pinag-aagawan ang lugar ng Attika ng dalawang Diyos, kaya't nagkaroon ng paligsahang, kung sino ang may pinakamagandang regalo na maibigay at magugustuhan ng tao, ay siyang magmamay-ari ng lupain. Si Poseidon na Diyos ng karagatan, ay sinimulan ang paligsahan, siya ay umakyat at ibinagsak niya ang kanyang makapangyarihang trident sa mabatong gilid ng bundok. At dito biglang nagkaroon ng isang bukal at nagsimulang umagos ang tubig. Ngunit ang tubig na ito ay maalat, at hindi mainom ng mga tao. Samantalang si Athena ay nagbigay ng puno ng olive tree, na pwedeng makain ng mga tao, may kakayahan na gawing olive oil, pwedeng gawing kahoy ang puno at pwede ding sumilong sa mga sanga nito. Dito ay nabigo si Poseidon, sa dahilang maraming benepisyong ang regalong ibinigay ni Athena sa mga tao na taga-Attika. Si Athena ang nagwagi sa kanilang dalawa, kaya't si Athena ang namuno sa lugar ng Attika at tinawag din itong Athens.